ko lang to. Halimbawa dito sa grade 3, kanina kasi binabanggit niyo yung poor foundation na hindi na ito bago, tong study na ito. Kasi sabi nyo, noon pa man, ito na yung sinasabi nyo na problema, ang poor foundation natin sa early grades ng ating mga estudyante. For grade 3, for example, sabi po sa study nyo, 70% ang hindi proficient. Nakalagay din po dito, ibig sabihin, grade 3, hirap po sila dun sa letters and sounds, Yes. common words, short Yes. passages, simple operations. Before po ba yung ating mga grade 3 student mas magaling pagdating dito sa mga bagay na ito? Paano po ba natin ikukumpara yon? Opo, alam niyo po, nagbago kasi yung design ng assessment noong 2015. Pero kung babalikan natin yung mga National Achievement Test po or yung ELNA bago po mag-2015, kahit as early as year 2004, sa totoo lang po, hindi nagbabago ang kwento. Noon pa man, ganito nang kababa yung performance ng mga estudyante natin. Dekada na po ang binibilang. Kaso po, ngayon lamang talaga na pag-uusapan, ngayon lamang lumalabas lahat ng datos para makita yung detalye ng problema. Sa totoo lang po, yung scores naman natin, dati pa, nasa 50% lang yung ating passing rate, nasa 40% lang ang score sa secondary or sa high school students. Pero kumbaga hindi tayo nababahala kasi sasabihin natin, hindi kasi sineryoso ng bata kasi hindi naman to required, hindi naman graded, piling mga estudyante naman ang nag-take nito, hindi naman ibig sabihin lahat ganito yung performance. Pero nung lumabas na po yung PISA, lumabas yung CPLM, lumabas yung TIMSS, lumabas yung CRLA o yung Comprehensive Rapid Literacy Assessment, yun pala, totoo yung problemang matagal na nating nakikita pero hindi tayo masyadong nababagabag. Yun pala, totoo yung problema, dekada na yung binibilang na ngayon pa lang natin talaga inaaksyonan ng todo-todo kasi nakita na natin mula sa iba't ibang datos na malala yung krisis na pinagdadaanan po natin. Okay, so at least din malinaw po ngayon na in comparison sa mga estudyante noon, hindi naman natin sinasabi na mas magaling ang noon kasi even before, problema na rin po Yes. ang Yes foundational po. skills ng Yes mga po. bata. Mas If I could add, lumalala DJ, lang. Oo. yes, if I could add, DJ Chacha, na pag tiningnan natin yung data mula sa 2004, about 5% lang talaga or very less or much less than that, yung proficient mula nung 2004. So, hindi ito bago. Siguro po lumala pa ng konti dahil sa pandemic, pero yung low performance ng mga bata, yung low proficiency rate sa elementary at secondary, talagang bahagi na ng hinaharap natin, pero hindi lagi kasing nasi-share yung datos. Matagal na pong kinakalampag ng marami ang DepEd para ipakita yung datos na ito at ilabas, pero hindi po lahat ng taon isinasa publiko yung datos. Kaya ngayon po, magandang hakbang na sinishare, pinapakita, pinag-uusapan, na ilalabas yung datos mula sa DepEd. Oo. Sir, I'm curious, bakit hindi isinasa publiko ang datos noon? Kasi po, pangit yung resulta. Kasi po, pag-iisipan na hindi nagtatrabaho yung ahensya. Kasi nga po, talagang magiging problema para sa ahensya. So may mga ibang pagkakataon po, talagang hindi inilabas. Okay. May specific na year po ba tayo na hindi inilabas? Iba't ibang taon po. Okay, Sa okay. totoo lang po, in our Year 1 report, kung naalala po ninyo yung Year 1 report, yung Miseducation, the Failed System of Philippine Education, mula po 2015, dapat 27 assessments ang nagawa ng DepEd. Sa totoo po, ang nagawa lang doon, 13. Yung 11 delayed, yung ibang natitira talaga pong hindi na naisagawa kasi nag-failed sa procurement at nagkaroon din po ng pandemic. Tapos po, yung mga lumabas na resulta, kadalasan, bago natin malaman yung resulta, 2 to 3 years after. Ang Late sinasabi ng na. mga teachers, graduate na yung bata, ano pong magagawa Oo. namin? Ngayon yung ibibigay yung resulta, nasa high school na yung bata. Ano pa pong Oo. magagawa? Oo nga. So talagang Mm. iba't iba po yung problema ng sistema, minsan intentional, minsan unintentional, na pagkalabas ng resulta o pag dumating yung resulta sa DepEd, paso na or Oo, hindi na oo. nakatutulong. Ngayon mas mabilis, Dr. Carol, gaano katagal bago i-publish natin sa publiko yung resulta ng mga ganitong test po or studies? Nakita po natin sa DepEd ngayon yung ginawa last year, lumabas na po yung resulta. So at least 1 year. Pero po ang sabi nga po namin sa rekomendasyon ng EDCOM, sana po makashift na tayo sa computer-based. Kasi po ngayon, paper-based pa yung assessment natin. Kaya talagang matagal i-encode, mag-analyze ng results. Kung computer-based po tayo, katulad sa iba't ibang mga bansa, talagang instantaneous. Mas mabilis nating makukuha yung resulta para habang nandun yung estudyante, natutugunan na yung kanilang pangailangan at yung reforma na
hahabol na ng DepEd para sa susunod na school year. Kasi ngayon, hindi po ganun yung nangyayari sa loob ng 2 dekada. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.